Hello po, mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Tayo ngayon, dadako ngayon sa ating gawain sa ating Panginoon. Bago po yan, tayo po munang manalangin upang gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating gawain sa araw na ito. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, na ikaw mapuringhan, na ikaw ang may taas sa aming buhay. Una Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ni Jesus name. Salamat Lord God sa pagpalang binigay mo at kalakasan, sa blessing. Dalayan ko Panginoon, luban mo po ako ng authority, knowledge at wisdom. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang pumili sa kalagitnaan na gabos po namin maunawa ng mensahe mo sa araw na ito. Holy Spirit, inaanyang ka po namin sa kalagitnaan. Anumang revelation mo sa aming itatapik, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa bawat makakinig, na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo sa araw na ito. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan ng lahat ng bagay, ikaw ang nakakalangkay. Sa araw na ito, na ikaw ang maparangalan, ikaw may taas sa aming buhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo ngayon dadako ngayon sa ating pag-aaralan. Ang ating topic sa araw na ito ang tunay na kagalakan. Tunay na kagalakan, sabi po dyan sa awit chapter 1 verse 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batis, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gagawin, siya'y tatagumpay. Amen po ba? Kaya napakadakila ng ating Diyos, ng ating nilalapitan. Kapag tayo'y katulad na niya ay punong kahoy sa tabing batis, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gagawin, siya'y magtatagumpay. Sa ating Panginoon, kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoon, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na makapangyarihan, dahil ang Diyos ay laging nagpapaalala na nandyan po siya sa ating buhay. At sa takdang panahon, sabi niya, katulad ng punong kahoy sa tabi ng batis, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Di ba po, kapag tayo na sa ating Panginoon at nakilala natin Panginoon at nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, di ba po, nagkakaroon po tayo ng pagkaunawa sa ating Panginoon na relasyon sa Kanya. Kaya napakabuti po na tayo'y merong relasyon sa Diyos na hindi niya tayo kailanman pababayaan. Kapag nakakakilala ka na sa Panginoon, mas lalo kang lumalago na relasyon sa Kanya dahil napakabuti ang ating Panginoon na nilalapitan. At kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, di ba po, kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, nakakapagbahagi na tayo ng Word of God, nakakapag-share na tayo ng salita ng Panginoon. Napakadakila ng ating Diyos na nilalapitan. Sabi dito, namumunga sa takdang panahon, anumang ang kanyang gagawin, siya ay magtatagumpay. Lahat ng pa-sacrifice natin dito sa mundo na ito, pagkakilala natin sa Panginoon at namumunga tayo sa ating Panginoon, sa takdang panahon kapag tayo'y ni-rapture na ng ating Panginoon, lahat ng mga ginawa natin na pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa takdang panahon, lahat aanihin natin yung pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon, yung pangako niyang buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Kaya napakalaga po na lagi tayong nagbababad sa presensya ng Panginoon, lagi tayong nananalangin at lumalapit sa ating Panginoon. Kapag tayo'y nagbabasa ng salita ng Panginoon, nag-aalab yung ating relasyon sa Diyos at namumunga tayo at lumalago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, na magkaroon tayo sa Kanya ng tunay na relasyon, dahil ang Diyos kailanman hindi nagbabago at hindi po nagkukulang, dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya sa napakabuti at tapat ng ating Panginoon, number 1 po, ang punong hindi namamatay. Di ba po, kapag tayo nagtatanim ng mga bagay na nilalaan natin nagtatanim tayo ng relasyon sa Panginoon, kapag nagtatanim tayo ng relasyon sa Diyos, di ba po, nababahagi po natin yung salita ng Diyos, dahil ang Panginoon kailanman ay hindi nagkukulang, nagbabago ang ating Panginoon. The more tayo nagtatanim ng salita ng Diyos,
the more tayo balang araw aanihin natin yung mga tinanim natin ng Word of God sa takdang panahon kapag tayo kinuha ng ating Panginoon, nandyan ang Panginoon sa atin na namumunga tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakadakila ang ating Panginoon nilalapitan. Number 1, tubig na nagbibigay buhay. Ano po ba yung tubig na nagbibigay buhay sa atin po? Buksan po natin yung John chapter 4 verse 13 to 14 po. Sabi dito sa John chapter 4 pala, verse 13 to 14 po. Chapter 4 ng John, verse 13 to 14. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig, ito'y muling mauuhaw. Sabi, ulitin ko lang po, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na bibigyan ko sa kanyang ay hindi na muling mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bumubukal. At ang nagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya napakadakila ng ating Panginoon. Hindi na tayo kailanman mauuhaw kapag meron tayong pagkakilala sa Panginoon, relasyon sa Panginoon. Di ba pa, pagka nasa Panginoon tayo, uhaw na uhaw tayo sa presensya ng Panginoon. Nais ng Panginoon na mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Mas lalo tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Napakadakila ang Diyos na nilalapitan natin. Kaya kapag tayo mayroon ng relasyon sa Diyos, tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, yung pagtanggap natin sa banal na Espiritu ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya, nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos, dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago ang ating Panginoon. Minamahal at inaabot tayo ng Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 14, muli ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Tubig na ibibigay ko ay ang magiging batis sa loob ng patuloy nagbubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yun po yung kapag tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon at nirepent natin mga kasalanan, isinuko natin sa Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Yun po yung pagkamatay ni Jesus Christ na tinanggap natin tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, nirepent natin ang ating kasalanan, isinuko natin ang ating kasalanan sa Panginoon. Meron tayong buhay na walang hanggan kapag meron tayong pananampalataya at tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Meron tayong eternal life, yung buhay na walang hanggan. Kailanman ay hindi ito mamamatay ang ating spiritual na relasyon sa Diyos. Kaya napakadakila po ang ating Diyos na nilalapitan. Kaya hindi tayo mauuhaw sa presensya ng Panginoon. Kaya kapatid, habang magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, napakahalaga po yung relasyon natin sa Diyos. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Kapag babad ka sa presensya ng Panginoon, lagi mong hinahanap ang Panginoon. Lagi kang nauuhaw sa presensya ng Panginoon kasi nataniman ka na ng Word of God, nataniman ka na ng salita ng Panginoon dahil ang Diyos ay lagi nagpapaalala dahil ang Diyos lagi tayong minamahal ng ating Panginoon. Ganon po ang magmahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Tapos sa number 2, yung kanina number 1, yung tubig na nagbibigay buhay. Ano po ba ang nagbibigay sa ating buhay, sa ating buhay pag tayo umiinom ng tubig? Iba po yung tubig na yung iniinom natin sa araw-araw para magbigay sa atin ng kalakasan. Iba din spiritual na tinanggap natin ng Panginoon. Sabi dito sa tubig, bakit tubig na buhay? Bakit tubig na buhay ang tinatawag dito? Ang inaalok ng Panginoong Hesus ay ang mga salita ng Diyos na inaalay niya ito sa isinisigaw sa mga tao upang
kanilang tanggapin, pakinggan ang sumasampalataya. Kung sasampalatayaan ang mga salita ng Diyos, madudulot ito ng buhay, tanglaw ng gabay. Amen. Ito yung yung spiritual na ating relasyon sa Diyos, na tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, na naghaharon tayo ng buhay na walang hanggan, ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, napakahalaga yung pananampalataya natin sa Diyos at relasyon natin sa Diyos, at sumampalataya tayo sa Diyos, at bibigyan tayo ng buhay ng walang hanggan. Iba po yung spiritual, iba po yung physical at spiritual, yung relasyon natin sa Diyos na tinanggap natin. Amen po ba? Yung mga salita niya, dahil nababahagian tayo ng salita ng Diyos, dahil tayo, paano ba natin nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-share ng gospel? Dahil nakilala natin ang Panginoon. Meron po nag-invite sa atin, meron po nakakinig tayo ng message ng Panginoon sa kung saan ka man na-reveal ng Panginoon nung ikaw ay nakakilala. Amen po ba? Kaya napakabuti at dakila ng Diyos dahil sa nagbabahagi ng Word of God sa kalye. Kung paano ka nakakilala, kung paano ka na-share ng Word of God. Kaya inaabot ng Panginoon ang mga anak niya na nasa kadiliman, bagos dinala niya sa kanyang kaliwanagan. Dahil mahal tayo ng Panginoon, hinahanap tayo ng Diyos. Kahit tayo makasalanan sa mundo na ito, inibig pa rin tayo ng Diyos, minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya napakadakila, kapatid, ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya pili tayong hinahanap ng Panginoon, pili tayong pinapaalala ng Panginoon. At ang Panginoon ay lagi nagpapaalala sa mga salita niya. Nak, huwag mong gawin ng mga bagay. Nak, huwag kang bibitiw. Kapit ka lang, nandito lang ako. Maraming mga salita ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon na nilalapitan. Kaya kapatid, huwag kang manghinaan ng loob. Lumapit ka sa Kanya. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Number 2 po, paglapit sa Panginoon. Yun sinabi niya kanina sa John 14 naman po. 14 verse dito sa John 14 verse 13. Wait lang po, hanapin natin John 14 verse 13 to 14. Dito 13 to 14. Sabi dito, at anumang hingiin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo, anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Amen po ba? Kaya si Jesus Christ, ipinadala niya ng ang ating Diyos na makapangyarihan, si Jesus Christ, sa pamamagitan ni Jesus Kristo para meron tayong kaligtasan sa mundo na ito. Kaya anumang hiningin natin sa ating Ama ay ibibigay ng Anak. Amen po ba? Kaya nga binigay ng Ama si Jesus Christ para tayo lumapit sa Kanya, para tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya napakadakila ng ating Diyos na nilalapitan. Anumang hingiin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. At kung hihiling kayo sa anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kaya lahat ng authority binigay ng Ama kay Jesus Christ. Bilang tayo ubusin sa ating mga kasalanan. Kapatid, maniwala ka, si Jesus Christ pinadala ng Ama upang tayo magkaroon ng kaligtasan, upang tayo magkaroon ng salvation sa mundo na ito. Kaya napakabuti at dakila ng ating Panginoon. Kaya anumang hingin natin, ibibigay ito ng Diyos. Basta will ng Lord, ibibigay niya ito. Di ba si Jesus Christ, bago siya mamatay ng 3 araw, bago siya mamatay, pinako siya, di ba po? Sabi niya, bago siya nalagutan ng Ama ko, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Kaya sa mundo na ito, hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Amen po ba? Dahil ang atake ng kaaway nandito lang sa mga paligid. Pero ang Panginoon, lagi nagpapaalala, anak, mahal kita. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Sabi dito, hindi literal na tubig ang inaalok ng Panginoong Hesus sapagkat may kapangyarihang pumapawi ng uhawan ng ang tinutukoy niya ay ang kanilang sarili na sinumang tumatanggap sa kanya at sumasampalataya siya ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Amen. Ito yung sinasabi si Jesus Christ. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ at meron tayong buhay na walang hanggan, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo na siya'y pinadala ng Ama upang magkaroon tayo ng kaligtasan, upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan, karumihan sa ating buhay. Maniwala ka, manampalataya ka na siya'y pinadala ng Ama upang tayo maligtas sa mundo na ito. Kaya napahalaga, meron tayong pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Manampalataya ka na ang bagay ay gagawin ng Diyos. Manampalataya ka, gagaling ka. Manampalataya ka, gumagawa ng kamangha-mga bagay ang Diyos sa'yo. Himala, nagagawa ng miracle. Gumagawa ng miracle ang Panginoon para pagpalain ka, para iligtas ka. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na pinadala si Jesus Christ para tayo iligtas sa mundo na ito. Kasi mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen po pa, napakadakila ng ating Diyos na nilalapitan. Kaya kapatid, maniwala ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Ano man nagawa mo kasalanan, dahil ang Diyos nagpapatawad. Ano mang karumihan mo, hindi niya tinitignan. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, hindi niya tinitignan ano mang karumihan mo. Mas tinitignan ng Panginoon, the more ka lumalapit, the more ka nagkakasala, the more ka lumapit sa Panginoon. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Ganon siya magmahal sa atin. Kaya kapatid, huwag kang manghinaan ng loob. Lumapit ka sa Panginoon, manampalataya ka. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kumapit ka sa Panginoon, manampalataya ka. Sabi niya dito, hindi material na tubig ang inaalok ng Panginoong Hesus sapagkat may kapangyarihang pumapawi ng uhaw. Ang tinutukoy niya ay ang kanilang sarili na sinumang tumanggap sa Kanya at manampalataya ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. Ito si Jesus Christ. Sumampalataya kayo. Sumampalataya tayong lahat sa Diyos na si Jesus Christ pinadala upang tayo maligtas. Amen po ba? Mahalin natin ang Diyos sa ating buhay. Magkaroon tayo ng relasyon. Kapatid, tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Dahil tayo'y naligtas sa ating mga kasalanan. Dahil tayo dapat tayong mapako, pero si Jesus Christ ang nag-ako ang lahat ng ating mga kasalanan para sa ikatutubos ng marami. Ganon tayo kamahal na ating Panginoon. Kaya tanggapin natin para meron tayong eternal life. Pagdating ng judgment ng Panginoon, pagdating ng paghuhukom ng Panginoon, masama tayo sa rapture. Kapatid, napakahalaga na masama tayo sa rapture. Kasi mahal tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng second chance para lumapit sa Kanya, para magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na meron tayong relasyon sa Diyos. Huwag natin baliwalain yung message ng Panginoon sa araw na ito. Kasi tinatapik tayo, minamahal tayo ng Diyos, inaabot tayo ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ang nais niya, magkaroon tayo ng relasyon. Hindi makakaligtas ang reliyon, kundi relasyon mo sa Diyos, kaligtasan mo sa Panginoon.
at pananampalataya mo sa Kanya. Panghawakan mo ang pananampalataya mo na huwag mong bibitawan ang pananampalataya mo sa Diyos. Kahit anumang pagsubok na nararanasan mo, pumapit ka sa Panginoon. Amen po ba? Number 3, uhaw sa presensya ng Panginoon. Sabi dito, si Jesus ay nagbibigay buhay. Buksan po natin yung John chapter 4 verse 10. John chapter 4 verse 10. Ano po sabi sa atin dito? Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong umihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig, di nagbibigay buhay. Amen. Kapag tayo nauuhaw sa ating Panginoon, Lord, kapag tayo dumaraan ng mga pagsubok, Lord, tulungan mo ako. Humingi tayo. Tayo bibigyan ng lakas ng Panginoon. Kapag tayo mahina na, kapag tayo nanghina ng ating physical, spiritual, lumapit tayo sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng kalakasan ng ating katawan. Humihina ka man, pero palalakasin ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lubang, nahihirapan, nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bigat ka na sa nararanasan mong buhay, pero pag lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay hindi nagkumakalimot. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Kapatid, ang Diyos lagi tayong niyayakap. Ano mang mga pagsubok na naranasan natin, ang Panginoon, nandyan siya palagi sa buhay natin. Laging nagpapaalala na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang sumuko, mahal tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti at tapat sa atin na nagmamahal. Ang nais ng Diyos sa atin, magkaroon tayo sa Kanya ng tunay na relasyon na hindi tayo nag-aalinlangan. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Bakit wala pa ang Panginoon? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magbago. Binibigyan pa tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. This is the time na magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. Ibigay na natin yung best na buhay natin sa Kanya. Ibigay na natin yung best na paglilingkod sa Kanya. Yung pagsiserve sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Number 4 po, katotohanan at ang buhay. Sabi nga, di ba po, sa John 14:6, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoon. Siya yung daan at katotohanan. Ipinadala ng Ama ang kaysa-isa anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya nga nagpunta dito si Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang bawat isa magkaroon ng kaligtasan, na lumapit sa Diyos, na may tunay na Diyos na nagbibigay buhay. Kaya napakalaga po ang tunay na relasyon natin sa Diyos, na hindi tayo kailanman, kapatid, nag-aalinlangan. Amen po ba? Kapag tayo nag-aalinlangan, ang Diyos, nakikita niya kapag tayo nag-aalinlangan sa Kanya. Napakabuti at tapat ng ating Panginoon na nilalapitan. Ulitin ko lang po yung verse niya, John 14, verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Hindi tayo makakapunta sa ating Panginoon kung hindi natin tatanggapin si Jesus Christ sa ating buhay. Siya ang daan at katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama sa Ama. Sabi dito ng Panginoon. Sabi ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay at walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, ang ating Jesus Kristo ang daan at katotohanan at ang buhay. Siya ang
pinadala ng Ama upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito. Napahalaga yung relasyon natin sa Diyos. Napahalaga na tanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay. Oo, nagkatawan tao siya, pero yung banal na Espiritu ng Panginoon ay sumasa Kanya. Binigay sa Kanya ang authority, ang lahat ng bagay sa mundo na ito. Kaya kapatid, maniwala ka kay Jesus Christ na siya ay pinadala ng Ama upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa sanlibutan na ito. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon at iniibig tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito, ang Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng kaligtasan sa lahat ng lumalapit sa Kanya na may pananampalataya, at ito'y nagbibigay buhay sa bawat lumalapit at mahanap sa Kanya. Nais niya na tayo'y maligtas at hindi mapunta sa impyerno kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Mahal tayo ng ating Diyos. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Pilit tayong tinatapik ng Panginoon. Pilit tayong minamahal ng ating Diyos. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Mahal tayo at iniibig ng Diyos. Kaya ibigin natin siya. Kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos, inabot tayo ng ating Panginoon. Ganon kadakila ang ating Panginoon. Kaya kapatid, manampalataya ka kay Jesus Christ. Ay siya ay pinadala ng Ama upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito. Hindi makakaligtas ang reliyon. Hindi makakaligtas ang reliyon, kundi relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Ang simbahan, tawag ito, kaya nagkaroon ng simbahan para pumunta ang mga makasalanan. Hindi ang mga matutuwid. Lahat doon makasalanan. Lahat tayo doon makasalanan. Ang simbahan para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga matutuwid. Amen po ba? Para magkaroon ng pagbabago. Kapag nakakilala ka na sa Panginoon, unti-unti niya i-remind lahat sa iyo. Unti-unti niya ipaalala kung gaano kanya kamahal. Hinahanap niya ang mga tupan ligaw. Tayo'y mga tupan ligaw na kanya-kanya ng lakad. Mahal tayo ng Diyos. Tayong, for example po, sa 102 pa na hinahanap ng Panginoon na wala ang isa. Yung iiwan niya isa, ang 99 iiwan niya isa. Yung iiwan niya yung 99, yung isa hanapin niya. Sa ating buhay, hinahanap tayo ng Panginoon. Hindi makukumpleto yung aklat ng buhay hanggat hindi pa nakukumpleto. Hindi pa darating ang Panginoon hanggat hindi nakukumpleto ang mga tinilagay niya sa aklat ng buhay. Ganon din sa 99 tupa. Sa 102 pa, pag nawala ang isa, ang 99 iiwan niya, hahanapin niya ang isa. Ganon din sa ating buhay, hahanapin tayo ng Diyos. Hindi darating ang Panginoon hanggat hindi nakukumpleto ang mga nakakilala sa Panginoon, ang mga tinalagay niya sa aklat ng buhay. Ganon niya tayo kamahal. Kaya kapatid, tayong lahat ay magbalik loob sa Diyos. Isuko natin ang ating mga kasalanan. I-repent natin ang ating sin sa ating Panginoon bago mahuli ang lahat. Hinahanda niya lang at kinukumpleto niya bago siya bumaba. Binibigyan tayo ng second chance ng ating Panginoon. Tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Yun lang po ang mababahagi ko. Natanggapin natin sa ating Panginoon si Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo nito. Yun lang po, tayo mag-prayer closing po. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord God sa paalala mo Panginoon. Sa tinapik mo Panginoon. Una-una na ikaw ang maparangalan.
na ikaw may taas sa aming buhay, na ikaw ang dapat kilalanin ng lahat ng tao sa mundo na ito. Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya, sa isip, salita, sa gawa. Jesus name. Salamat Lord God sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa revelation mo, Panginoon. Na patuloy ka namin hanapin, Panginoon. Na patuloy ka namin magkaroon kami ng relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya kung wala ang banal na Espiritu mo sa kalagitnaan. Inaanyahan ka po namin, Holy Spirit, sa kalagitnaan, Panginoon. Natanggapin ka namin upang kami magkaroon ng kaligtasan, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. In Jesus' name, hallelujah. At kung sino man sa mga anak mo, Lord, na uuhaw sa iyong presensya, Lord, dihapin mo sila na ikaw ang Diyos na hindi ko makalimot, Panginoon. Patuloy kang magkaroon ng patuloy mo silang yakapin at ipaalala sa kanila, Lord, na andyan ka, na hindi ka kumakalimot, Panginoon. Jesus name, yakapin mo, Lord, ang bawat anak mo, Panginoon. At dagdagan mo ang kanilang pananampalataya na patuloy silang lumapit sa iyo, Panginoon. In Jesus name, malila ko sino man sa mga anak mo na uhaw sa iyong presensya, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon. Touch them by the blood of Jesus. Kapangyarihan mo ang siyang dumaloy sa bawat anak mo, Panginoon. Patuloy ka nilang hanapin sa Bibliang kaparaanan at magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Sambahin ka nila, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Jesus name, hallelujah, Lord God. I-bless mo upon blessing ang lahat nakakinig ng iyong salita na ito. Tumimo sa puso nila. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa araw na ito at kung sino man may mga karamdaman, Lord, ipatong mo po makapangyarihan mong kamay. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling sa bawat may karamdaman, Panginoon Jesus. At kung sino man nakakaranas ng depression, Father God, touch him by the blood of Jesus. Kapangyarihan mo ang siyang dumali, Panginoon. Ora bababa shikara babahanda. Yara sikara basi sandara basi hallelujah. Pour out your spirit, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon. At magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Sabi mo, Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Sa araw na ito, Lord, anumang walang lakas sa akin, muli mo itong ibalik sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, hallelujah, God. Amen. Salamat po. God bless you po sa inyo lahat.